Lunes hanggang Biyernes. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Number 1 na naman ang inyong DZRH sa latest survey ng Kantar Media na inilabas nitong January 2026. Hindi lang sa Metro Manila, kundi pati rin sa Mega Manila. Patunay na DZRH lang ang inyong tunay at totoong pinagkakatiwalaan. Taos-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagtitiwala dahil ang DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Saan ka man sa mundo, tayo Pilipino. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Ating mga eksperto dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS, trending and Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy, Bawal Yan. Pilipino, dito lang sa DZRH TV, matchable entertainment and lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy, Bawal Yan, tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at ibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing Linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV.
Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Pilipinas ang ating oras, 7 minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali. And the Golden Dove for Best Field Reporter goes to Giselle Ricafort, DZRH. Ito na ang 28th KBP Golden Dove Awardee, Best Field Reporter, si Giselle Ricafort sa Rapido Hataw Balita Sunday Edition. Sa mga balitang kailangan mong malaman, Unang-una sa mga balita, RH Rapido Hataw Balita mula sa MBC Radio News Center Manila. RH Rapido Hataw Balita sa mga balitang pambansa, lokal, internasyonal at iba pa. RH Rapido Hataw Balita. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita, Josa Cruz at Giselle Ricafort sa RH Rapido Hataw Balita. Magandang tanghali Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang tanghali Pilipinas. Ngayon po ay araw ng Linggo, April 26, 2026. Sa pangalan po ni RH15 Giselle Ricafort at Josa Cruzata, samahan niyo po kami hanggang 1:00 ng hapon dito po sa Rapido Hataw Balita Sunday Edition. Siyempre po ako si Wina Pearl Hesoro. At ako naman po si Don Carlos. Para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ulo po ng ating mga balita, US President Donald Trump inilikas matapos magkagulo sa White House dinner. Sunod-sunod na putok ng baril umalingaw-ngaw. House Justice Committee on Justice tatapusin na ang impeachment hearing laban kay Vice President Sara Duterte sa April 29. Issue ng unexplained wealth ni VP Sara, tapos na ang usapan. Malinaw na may probable cause ayon kay Representative Ridon. CA naglabas ng freeze order sa assets ni Representative Romualdez ayon kay Ombudsman Remulla. Precautionary hold departure order versus Senator Cheese Escudero at Maynard Ngong hiniling ng Ombudsman. Raid sa club na iniugnay sa asawa at anak ni ex-Congressman Defensor hindi pamumulitika ayon sa NBI. Rollback naman sa diesel, kerosene asahan na po sa Martes, pero gasolina posibleng walang paggalaw. Singil sa kuryente ng Meralco posibleng bumaba sa Mayo. 12 naman pong lugar sa Pilipinas na may meligro sa matinding init. Ayon po yan sa Pag-asa. Sa detalye ng ating mga balita,
Pinaulala ng bala ang isang press dinner sa Washington kung saan dumalo si US President Donald Trump ngayong pong araw o Sabado ng gabi sa Amerika. Batay sa ulat ng CNN at iba pang US media report, nangyari ang insidente matapos ang welcoming speech habang naghahapunan bago magsalita si Trump. Agad namang nakapagtago ang mga dumalo sa naturang event sa ilalim ng lamesa at dito na pumasok ang security kung saan ligtas na nakaalis si Trump. Bagamat hindi pa kumpirmado, isang individual ang nasugatan habang nasa kamay na ng mga otoridad ang umano'y gunman. Ito na po ang kauna-unahang pagdalo ni Trump sa The White House Correspondents Association na umani pa ng batikos mula sa media dahil sa ilang pasaring ni US President Trump sa mga ito sa nagdaang taon. Magugunitang naging target din si Trump ng assassination sa kanyang rally noong taong 2024 kung saan nadaplisan ang kanyang tenga. Samantala, inaasahang tatapusin na ng House Committee on Justice ang impeachment hearings laban kay Vice President Sara Duterte sa Miyerkules, April 29. Dito tututukan ng probable cause kung nararapat bang iakyat sa Senado ang reklamo laban sa Vice Presidente. Sa pagdinig sa Miyerkules, bukod sa usapin ng confidential funds at SALN, inaasahang matatalakay na ang umano'y banta sa mga opisyal kabilang kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. Nanindigan naman ang kampo ni BP Sara na hindi ito sisipot sa pagdinig dahil hindi anila sa kamera ang proper venue para sagutin ng Vice Presidente ang mga aligasyon laban sa kanya. Kaugnay po niyan sa finale ng impeachment proceedings sa Miyerkules, bubuksan na ang selyadong kahon na isinumite ng Bureau of Internal Revenue na naglalaman ng income tax returns ng mag-asawang Vice President Sara Duterte at Attorney Maneses Carpio. Ayon kay Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon, miyembro ng Justice Panel, layunin na maipakita ng mga ITRs o sa mga ITRs kung akma sa kita ng mag-asawa ang mga nag-reflect sa records ng Commission on Audit at Anti-Money Laundering Council. Sabi ni Ridon, sa bigat ng mga dokumento, mahirap ipaliwanag kung saan nagmula ang bilyones na pondo kumpara sa kanilang ITRs sa nakalipas na ilang taon. Sa 2024 SALN ni VP Sara, umabot sa 88 million pesos ang naideklara. Narito po ang pahayag ni Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon, miyembro ng Justice Committee sa panayam ng isyung pambayan. Pero billion ho yung pinag-uusapan natin dito. At very specific ho yung pumasok at lumabas po na pera mula po sa accounts. Billion po yung pinag-usapan, 4 po yung pumasok. So ibig sabihin, meron ho tayong listahan, hindi lang po ng total. Meron ho tayong listahan nung pong pumasok at yung pong lumabas. So hindi nila pwedeng ganong pasimplihin po yung bagay na, hindi, total lang naman yan. Hindi ba? Sobrang linaw ho nung inflow 4.4 billion. Kaya ang unang tanong, saan po galing yung pong 4.4 billion po na yun? The video will speak for itself. Ito ang reaksyon ni Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon, miyembro ng House Justice Committee, sakaling may magmosyon na gawin sa executive session ang pagdetalye ng National Bureau of Investigation sa kanilang investigasyon sa umano'y death threats ni Vice President Sara Duterte kina Pangulong Bongbong Marcos Jr., First Lady Lisa Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Ayon kay Ridon, halos lahat ay nakapanood at nakapakinig sa mga news reports sa social media sa mga ginawang pagbabanta ni BP Sara sa buhay ng tatlong nabanggit na opisyal. Sabi ni Ridon, kahit walang mga dagdag na ebidensya, napanood at narinig ang aktual na pagbabanta ni BP Sara kay Pangulong Marcos at pwedeng hindi ikonsidera sakaling may humirit ng executive session. Narito ang pahayag ni Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon. Ang totoo naman even without the additional evidence on the threat, sa totoo lang, the video will speak for itself. Kasi nakita naman natin doon, merong aktual na pagbabanta laban sa Pangulo, ng pangalawang Pangulo, at ang sabi pa niya nga doon, no joke.
Samantala, si NBI Director Melvin Matibag ang resource person sa final hearing ng House Justice Committee sa April 29. Sa iba po nating balita, kinompirma ni Ombudsman Boying Remulla na naglabas na ng freeze order ang Court of Appeals sa assets ni dating Speaker at Leyte Representative Martin Romualdez. Sa programang DZRH Executive Session, sinabi ni Remulla na si Representative Romualdez ang tinutukoy ng Anti-Money Laundering Council sa freeze order laban sa pinangalanang kongresista. Magugunitang kabilang sa na-freeze ang 25 bank accounts at 10 insurance policies na nakarehistro umano kay Romualdez. Dawit din sa freeze order ang bank account, insurance policies at investment account ng business associate nito at corporate entity. Pakinggan po natin si Ombudsman Boying Remulla. Ating congressman daw na pumayag na o may desisyon na ang Court of Appeals na samsamin yung mga... Nasa dyaryo na yan. Nasa dyaryo na yan. Nandun, pero walang tao, walang pangalan. Former Speaker Martin Romualdez, na-freeze na yung kanyang... So si former Speaker Martin ito. Kasi linawin natin from what? From the Court of Appeals to? From the Court of Appeals. Kasi doon talaga dinadala ang freeze orders ng AMLC. So ito ay si dating Speaker Martin Romualdez. Yes. Ayan ha. Dito niya na ako sa executive session. Hindi, pero anong issue nga? Marami issues. Actually, isang kaso pa lang yan. Pero we have around 5 to 6 cases lined up. Sunod-sunod siya ipa-file within the next 2 weeks. Meron pa. Naku, Samantala, sinabi ni Remulla na nasa 5 hanggang 6 na kaso pa ang ihahain hanggang sa mga susunod na linggo na papaaksyonan din sa AMLAC. Kaugnay po ng balitang yan, hiniling ng Office of the Ombudsman sa Sandigan Bayan ang pag-issue ng Preventive Hold Departure Order laban kina dating Senate President Chis Escudero at negosyanteng si Maynard Ngu. Ang dalawa ay iniimbestigahan sa money plunder, graft at indirect bribery kaugnay ng flood control scandal. Matatanda ang sinabi ni dating Public Works Undersecretary Roberto Bernardo na si Ngu ay close friend at campaign contributor ni Escudero. Nag-deliver din umano si Bernardo ng 160 million pesos sa negosyante para sa dating leader ng Senado. Mariin namang itinanggi nila Escudero at Ngu ang mga alegasyon at anumang pagkakasangkot sa money kickback sa flood control projects. Samantala, iginiit ni Ombudsman Boying Remulla na hindi ito maaaring mag-inhibit sa anumang iniimbestigahan ng kanyang opisina. Sa programang executive session sa DZRH, sinabi ni Remulla na katungkulan ng ombudsman na maging tanod bayan laban sa korupsyon alinsunod sa ligang batas. Aniya, paano mapaparusahan ang sangkot kung mag-i-inhibit ito sa investigasyon? Una rito, hiniling ng kampo ni dating House Speaker at Leyte Representative Martin Romualdez sa ombudsman na mag-inhibit ito sa preliminary investigation ukol sa flood control scandal dahil sa umano'y pattern of prejudgment. Sagod pa ni Remulla sa abogado ni Romualdez na nagsabing mag-inhibit siya, bumalik sa law school. Pakinggan at panoorin po natin ito. Prosecutors are supposed to side with the victims of crimes. Ayun, diba? Tama. Ngayon, ano ba ang Office of the Ombudsman? Ang origin po namin sa Pilipinas, tanod bayan. Tama. Kami ang bantay ng bayan para ang mga corruption ay mabantayan at mga abuso ng kapangyarihan ay maawat natin at matigil natin at maparusahan. Paano natin mapaparusahan niya kung mag-i-inhibit ka? Duty mo yan eh. Yan ay katungkulan po namin sa Saligang Batas. Saligang Batas. Ayun yung importante. Saligang Batas. Constitutional duty yan. Yung nagsasabi niyan, baka absent siya nung tinuturo yan sa nag-aaral. Baka absent siya. Absent. Samantala, inaalam pa ng Department of Justice o DOJ ang eksaktong lugar ng kinaroroonan ni former Ako Bicol Party List Representative Saldico. Ayon sa DOJ, sa ngayon ay wala pang specific, relevant at validated na impormasyon kung nasaan si Ko. Sinabi ni DOJ Secretary Frederick Bida na nakikipag-ugnayan na sila sa Czech authorities at oras na matapos ang usapan ay tsaka sila maglalabas ng statement upang maiwasan ang misinformation o disinformation. Samantala,
Samantala nanindigan si Bida na ang unang inilabas na mga impormasyon tungkol sa pagkakaaresto kay Ko sa Prague ay nakabase lamang sa impormasyon ng kanilang nakuha bago lumipad patungong Czech Republic. Sa ating pong pagbabalik, naratsadahan pa rin natin mga balitang tinutukan dito sa DZRH. At syempre makikibalita po tayo sa labas ng ating himpilan. Ang ating pong oras, 12:21 ng tanghali. This time check. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Number 1 na naman ang inyong DZRH sa latest survey ng Kantar Media na inilabas nitong January 2026, hindi lang sa Metro Manila kundi pati rin sa Mega Manila. Patunay na DZRH lang ang inyong tunay at totoong pinagkakatiwalaan. Taos-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagtitiwala dahil ang DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino, saan ka man sa mundo, tayo Pilipino. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2 kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Mga eksperto dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS, trending and Isang battle show. kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy, Bawal Yan. Filipino, dito lang sa DZRH TV, match up entertainment and lifestyle. Ito ang NBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy, Bawal Yan, tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV.
Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo 3:00 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Number 1 na naman ang inyong DZRH sa latest survey ng Kantar Media HRH. Alas 12:27 na po ng tanghali, labas muna tayo ng ating himpilan at makibalita. Higit 1,000 Filipino seafarers ligtas na nailabas sa Persian Gulf ayon sa DMW. Detalye sa report ni RH14 Leth Narciso. Miss Leth? Inanunsyo ng Malacanang na nasa 1,161 Pinoy seafarers ang ligtas ng nakalabas ng Persian Gulf matapos maipit sa kaguluhan sa Middle East. Batay sa ulat ni Department of Migrant Workers Secretary Hans Leo Cosdac kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ilabas ang Filipino seafarers mula noong unang linggo ng Abril hanggang nitong April 18. Ayon sa DMW, sakay ang seafarers ng 22 barko kabilang ang 5 cruise ships na matagumpay na nakapaglayag palabas ng Persian Gulf. Tiniyak rin ng ahensya na patuloy na sinusubaybayan ng pamahalaan ang kondisyon ng iba pang Pinoy seafarers na nananatili sa lugar. Nabatid na mayroon pang higit 400 seafarers ang nasa Persian Gulf pero ligtas naman ang mga ito, nasa maayos na kalagayan at mayroong sapat na supplies na mga pangangailangan. Ito si Leth Narciso para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Leth Narciso. Samantala, issue ng unexplained wealth ni Vice President Sara Duterte. Tapos na ang usapan at may malinaw na probable cause. Sino ang nagsabi niyan? RH12 Milky Rigunana. Miss Milky? May probable cause sa issue ng unexplained wealth ni Vice President Sara Duterte at Mr. nito na si Attorney Manasseh Scarpio. Sa namin ni Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon, mga samasinuri at prinsitang mga dokumento at ebidensya mula sa Commission on Audit at Anti-Money Laundering Council may basihan ang mga alegasyon ng unexplained wealth. Sa panayam ng isyong pambayan, paliwanag ni Ridon sa usapin ng unexplained wealth, saklaw nito ang betrayal of public trust at culpable violation of the Constitution. Narito si Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon, miyembro ng House Justice Committee. Tingin ko, sapat-sapat na, sobra-sobra pa. Ito po nga pagpapakita ng probable cause on unexplained wealth at magra-rise po sa betrayal of public trust at culpable violation of the Constitution. So, tingin ko, ano na ho yan, tapos na ho yung usapan dyan. So, tapos na yung usapan sa confidential funds misuse, tapos na yung usapan ho sa unexplained wealth, no? Tingin ko may probable cause doon po sa dalawang bagay po na yun. Yung pong pagbabanta na lang po sa Pangulo, yung pong susukatin po natin kung may probable cause po sa Miyerkules. Sa darating na Miyerkules, sinabi na rin doon ang pagdedesisyon na lamang ng House Justice Committee ay ang death threats kung merong probable cause. Ako si Milky Riguna, nagulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Milky Rigunana.
Sa iba po nating balita, mahigit 135 million pesos na fuel subsidy na ipamahagi sa 2 araw na payout sa mga taxi driver ayon po yan sa LTFRB. Detalye sa report ni RH5 Val Gonzalez. Val? Uwi na matagumpay umanong natapos ng Land Transition Franchising Authority LTFRB ang pamamahagi ng fuel subsidy para sa mga taxi driver sa buong bansa. Ayon kay LTFRB Chairman Vigor Mendoza II, nasa 5,440 taxi drivers ang nakatanggap ng tig 5,000 pisong cash assistance sa ikalawatuing araw ng pamamahagi ng distribusyon kahapon Abril 25. Sa buwan ay umaabot sa 27.2 million pesos ang naipamahagi sa ikalawang araw, habang mahigit 10 milyong piso naman ang nauna nang naibigay nung araw ng Biyernes. Dahil dito ay umaabot sa kabuuang 135 milyong piso ang may pamahaging fuel subsidy para sa sektor ng taxi. Samantala, nakikipag-ugnayan na ngayon ng LTFRB sa Department of Energy at Land Bank of the Philippines para sa ipatutupad na 10 piso kada litrong diskwento para sa mga public utility vehicle sa buong bansa. Ako si Val Gonzalez, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Val Gonzalez. Samantala, makasaysayang back-to-back conventions ng BFP or Bangsamoro Federalist Party gaganapin sa 2 probinsya sa Maguindanao. Detalye sa report ni RH19, June Dimakutak. June? Wilma, ramdam sa Bangsamoro Region, ngayong araw ang papalapit na September 14 na First Bangsamoro Parliament Election. Kaugnay nito nilunsad ngayong araw ang back-to-back simultaneous party conventions ng Bangsamoro Federalist Party o itong BFP. Ngayong umaga sa Talayan, Maguindanao del Sur at mamayang hapon sa Maguindanao del Norte, nagaganapin sa Cotabato City. Ayon kay BFP Party President Dr. Philosophy Tumanda Antok, ang kambal na aktibidad na ito ng BFP ay senyalis umano ng kritikal na yugto na isang political party na makainganyo ng suporta mula sa mga political leaders, local chief executive, parliamentary leaders at mga sektor na nasa laylayan ng Bangsamoro Region. Ayon pa rin kay Dr. Antok, sa panahong nasa crossroads na mga hamon ng Bangsamoro people, ang Federalist Party ay humahakbang sa gitna. Di lamang umano bilang isang political party kundi bilang binding force na walang dudang pinag-isa ang mga leaders, mas pinagtibay ang mga institutions, naging huwara ng positibong pakikisalamuhang politikal na nakaangkla sa kolektibong hangarin ng bawat Bangsamoro people. Ayon pa rin kay Dr. Tumanda Antok, maliban sa full support ng 2 governors ng divided Maguindanao provinces, 23 local chief executives out of 24 towns mula sa Maguindanao del Sur province at 11 chief of executives out of 12 towns sa Maguindanao del Norte ang manunumpa ngayong araw bilang mga bagong miyembro ng Bangsamoro Federalist Party. Sa assessment naman ni Member Parliament Attorney Nagibs Narimbo, since nilagdaanan ng Pangulo bilang batas na wala na umana silang nakikitang harang o magbibigay ng dahilan upang hindi matuloy ang eleksyon sa Setyembre. Kaugnay ng eleksyon, may mga security preparations na rin ang PNP at ang AFP sa bahaging ito ng Bangsamoro Region. Mula sa Central Mindanao, RH19, June Dimakutak, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, June Dimakutak. Samantala, operasyon ng mga open dump sites sa buong bansa ipinatitigil na ng DNR. Bakit naman ang report sa RH5, ang detalye po sa report ni RH5 Val Gonzalez. Val? Pinaalalahanan ng Department of the Environment and Natural Resources ang lahat ng mga local government units na agad nang ipatigil ang operasyon ng mga opened at controlled dump site upang maprotektahan ang mga komunidad sa buong bansa. Sa April 22, 2026, memorandum na pirmado ni DNROIC Assistant Secretary for Environment and concurrent EMB Director Jacqueline Paangkan. Inaatasan ng lahat ng EMB Regional Directors na obligahin ang mga operator ng sanitary landfill na magsumite ng contingency plan para sa sunog at iba pang emergency sa loob ng 15 araw.
Giit ni Kaangkan, mahigpit nang ipinagbabawal ang open dumping at agad na dapat ipatupad ang safe closure and rehabilitation plan para sa mga ito. At sa mga sarado ng tapunan ng basura, inaatasan ng mga EMB regional offices na i-verify ang estado ng rehabilitasyon, gumawa ng kaukulang aksyon at magbigay ng technical na tulong alinsunod sa umiiral na guidelines. Sa direktiba ng DNR, pinagsusumite ng contingency plan ang lahat ng mga operator ng sanitary landfill na may kinalaman sa pag-iwas at pag-apula ng sunog. Mga emergency protocol para sa sunog, pagbuko ng slope, pagtagas ng katas ng basura at pagsabog ng gas, maging ang paglalagay at pagpapanatili ng gas venting at monitoring systems. Giit ng EMB na napakahalaga ang pagiging handa upang mabawasan ang panganib sa kaligtasan ng publiko, ari-arian at sa kapaligiran, lalo na ngayong panahon ng matinding tag-init. Ako si Val Gonzales, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Val Gonzales. Sa ating pong pagbabalik, raratsadahan pa rin natin ang mga balitang tinutukan dito sa DZRH. Ang ating pong oras, 12:37 ng tanghali. Ang oras na Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas mula Lunes hanggang Biyernes. Na inilabas nitong January 2026, hindi lang sa Metro Manila, kundi pati rin sa Mega Manila. Patunay na DZRH lang ang inyong tunay at totoong pinagkakatiwalaan. Taos-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagtitiwala dahil ang DZRH una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Saan ka man sa mundo, tayo Pilipino. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang basta good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuhay Lizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. RH Rapido Hataw Balita. Sa detalye pa rin po ng ating mga balita, may lead na ang National Bureau of Investigation o NBI kaugnay ng umano'y mga banta laban kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Pero ayon kay NBI Director Melvin Matibag,
Ilalabas lamang ang karagdagang detalye tungkol sa naturang lead sa tamang panahon. Kaugnay nito, tiniyak ni Matibag na dadalo ang mga opisyal ng NBI sa susunod na pagdinig ng House Justice Committee hinggil sa umano'y pagbabanta ni VP Sara Duterte laban sa first couple noong taong 2024. Matatanda ang noong November 23, 2024, sinabi ni VP Sara sa isang online briefing na may kinausap na siyang tao upang patayin ang Pangulo, ang First Lady at si Romualdez sakaling may mangyaring masama sa kanya. February 2025, inirekomenda ng NBI ang pagsasampa ng reklamo laban kay Duterte, gayunman nilinaw ng Vice Presidente na hindi iyon banta. Samantala, itinanggi ng National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag na may halong pamumulitika ang raid sa KTV bar sa Pasig na may kaugnayan naman sa pamilya ni dating Congressman Mike Defensor. Ayon kay Matibag, lehitimong operasyon ang ginawa at huwag nang idamay ang mga tauhan ng NBI. Git ng NBI Director, malinaw na may mga elemento ng human trafficking at trabaho nilang hulihin at panagutin ang mga lumabag sa batas. Naharap ang asawa at anak ni Defensor sa kasong human trafficking na may-ari umano ng ni-raid na establishmento. Defensor, pati po yung asawa niya, huwag nating dalhin sa usapin ng politika at huwag pong sabihin na dinala ko ang pamilya mo dahil sa politika. Ikaw ang naglagay sa pamilya mo dyan sa negosyong yan. Just to give you a background pati, nung aming tinitrace back ang history, ang pangalan pala nito ay Beneto Luna, yung KTV, at yung Taas Luna Hotel na nagsimula noong 2017. Napansin ko, nung kami pumasok doon, nakalagay pa nga rin yung mga tropilo na Beneto Luna. At may aquarium. So, all the elements of human trafficking was there. Samantala, abiso po sa mga motorista. Asahan ng mga motorista po ang panibagong bawas presyo sa diesel sa susunod na linggo. Ayon sa oil industry sources, posibleng bumaba ng 8 pesos hanggang 10 pesos ang kada litro po ng diesel habang maaari namang manatiling walang paggalaw ang gasolina o tumaas pa hanggang piso kada litro ang presyo nito. Batay ito sa unang 4 na trading days ng Minoflats, Singapore, na pangunahing batayan ng presyo ng refined petroleum products sa Asia Pacific. Wala namang inilabas na pagtaya ang Department of Energy sa posibleng maging paggalawan ng kerosene. Panibagong good news! Good news po sa mga customer ng Meralco. Posibleng bumaba ang bill sa kuryente sa susunod na buwan dahil sa ipatutupad na 14 billion pesos refund na iniutos ng Energy Regulatory Commission. Sinabi ni Meralco Vice President at Spokesperson Joe Saldariaga sa DZRH na simula sa Mayo, tataas ng 43 centavos per kilowatt hour ang matatanggap na refund ng residential customers mula sa kasalukuyang 20 cents. Sabi ni Saldariaga, inaasahang makatutulong ito sa epekto ng mataas na consumption sa kuryente ngayon tag-init. Pakinggan po natin si Saldariaga. Sa kasalukuyan, nasa 20 centavos per kilowatt hour yung natatanggap nilang refund. Magiging 43 centavos na ito simula sa Mayo. So, ibig sabihin yan, may additional na mararamdaman yung mga customers natin na 23 centavos sa rate impact o additional refund. So this will be reflected as a separate line item sa susunod na buwan sa Mayo, which is around a little over a week away. That is very transparent and our customers can check. Kaugnay niyan, sumusunod lamang sa batas ang Meralco. Ito po ang simpleng paglilinaw na ibinigay ni Meralco spokesperson Joe Saldariaga tungkol sa mga karagdagang singil sa electric bill ng kanilang mga consumer. Sa panayam sa programang Special on Saturday, ipinaliwanag ni Saldariaga na mandato o mandated cross subsidies at buwis ang mga ito na kanilang inireremit sa kaukulang mga ahensya ng gobyerno. Dagdag pa niya na lahat ng electric utilities sa bansa at hindi lamang ang Meralco ang nagpapatupad nito. Kabilang na nga rito ang lifeline rate discount para sa mga kwalipikadong low-income customers, senior citizen discount, feed-in tariff allowance, at green energy auction allowance. Pakinggan po natin si Saldariaga.
ito yung napupunta sa mga beneficiaryo ng 4-piece program. Gusto ko lang linawin na mandate dito, kasi sa ilalim ng batas, there is an enabling law na nakapaloob dito. At actually ito, matagal na ho yung pinapatupad Years back, no? It has been implemented. Not only by Meralco Cesar, but the whole industry, the various distribution utilities at saka itong mga electric co-ops. Sa iba pang balita, inilunsad ng Department of Trade and Industry sa pamamagitan ng Small Business Corporation o SB Corp ang e-Transport Loan Program para sa mga operators at drivers ng mga pampublikong transportasyon na gustong lumipat sa electric vehicles. Sa panayam sa DZRH, sinabi ni SB Corp OIC BP Wally Don Calderon na layon ng programa na mabigyan ng financial support ang mga transport operator at drivers na interesado sa EV sa gitna ng mataas pa ring presyo ng langis. Sa ilalim ng e-transport loan, maaaring umutang na hanggang 1.5 million pesos kada sasakyan na may maximum limit na 3 million pesos kada borrower. Ang nasabing utang ay pwedeng bayaran sa loob ng 5 taon na may grace period option na 6 hanggang 12 buwan. Ang target na kliyente po nito ay yung meron pong existing na pinapasada. For example po, TNVS, katulad ng Grab o yung mga jeep or pampublikong tricycle, pwede po kung meron po silang objective na mag-shift na to the electric version po ng kanilang mga sasakyan. E-trike or e-jeep or kung yung sa TNVS po, electric vehicle po na kotse. RH Rapido Hataw Balita Balita. Ang ating pong oras, 12:47 ng tanghali. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2 kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Mga eksperto. Dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS. Trending and Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy, Bawal Yan. Pilipino, dito lang sa DZRH TV, matchable entertainment and lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Number 1 na naman ang inyong DZRH sa latest survey ng Kantar Media na inilabas nitong January 2026. Hindi lang sa Metro Manila kundi pati rin sa Mega Manila. Patunay na DZRH lang ang inyong RH Rapido Hataw
Balita. 10 minuto na lang po bago mag-alauna ng hapon. Labas pa rin po tayo sa ating himpilan. CHR nagsasagawa na ng investigasyon sa madugong engkwentro sa Negros Occidental na ikinamatay ng 19 na katao. Detalye sa report ni RH5 Val Gonzalez. Val? Uwi na nagpahayag na matinding pagkabahala ang Commission on Human Rights sa madugong engkwentro sa barangay Salamanca, Tuboso, Negros Occidental na ikinamatay ng 19 na katao, kabilang si student leader Alaysa Alano at community journalist na si RJ Nicole Ledesma. Ayon sa CHR, sinimulan na ng kanilang Negros Island Region Office ang independent investigation katuwang ang mga local human rights advocates, civil society organizations at lokal na mga otoridad, kasama na ang pagtulong sa mga pamilya ng mga biktima na makuhang mga labi ng kaanak sa Tuboso at maging sa Escalante. Una nang iginiit ng Armed Forces of the Philippines na pawang mga miyembro ng teroristang New People's Army ang mga nasawi sa operasyon. Sabi ng AFP, ano ang ginagawa ng mga estudyante at iba pang sinasabing sibilyan sa loob mismo ng lugar ng bakbakan? Sa kabila nito ay sinasabi naman ng ilang progresibong grupo na mga sibilyan ng mga biktima at nasa komunidad lamang daw para sa community works. Binigyan din ng CHR na kailangan ng masusing verifikasyon dahil sa magkakasalungat na pahayag. Sabi ng CHR, sa ilalim ng international humanitarian law, dapat malinaw na matukoy ang pagkakaiba ng combatant at civilian. Ipinagbabawal nila ang indiscriminate attacks at kung may pagdududa ay dapat ituring na civilian ang tao. Nababahala din ang komisyon sa ulat na mahigit 100 pamilya ang napilitang lumikas dahil sa insidente. Dahil dito'y nananawagan ng CHR sa lahat ng panigya na makipagtulungan, pangalagaan ng ebidensya at tiyakin ang walang hadlang na akses sa impormasyon at sa lugar. Inihimok din ito ang pamahalaan na magbigay ng sapat na humanitarian assistance sa mga lumikas habang iginigiit na dapat tugunan ang ugat ng problema sa Negros tulad ng kahirapan, hindi pagkapapantay-pantay at isyu sa lupa upang makamit ang tunay na kapayapaan. Ako si Val Gonzalez, DJ Radio na sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat RH5 Val Gonzalez. Mga balita naman po sa probinsya. Kaarawan ng isang retiradong pulis na bulyaso ng arestuhin matapos magpaulan ng bala. Ang detalye sa report ni RH32 Jimmy Angay-Angay. Jimmy. Isang lalaki ginagamot sa ospital matapos barilin ng kaniyang ama sa bayan ng Basay, Samar. Kinilala ng PNP ang biktima si alias Jose, 41 anyos, residente sa naturang lugar, habang suspect isang 70 anyos na lalaki, retiradong PNP personnel at ama ng biktima. Nangyari sa alas 11 kagabi sa barangay San Antonio, Basay, Samar. Batay sa inisyal investigasyon ng Basay Municipal Police Station, naganap insidente sa gitna ng family gathering para sa karawan ng suspect. Lumabas sa ulat na nagsimula ang gulo ng tangkain umano ng biktima kuning ang motorsiklong kaniyang kapatid, ngunit tinanggihan ito dahil sa kalasingan. Nauwi sa physical na konfrontasyon. Sa gitna ng kaguluhan, umani kumuha ng baril ang suspect at nagpaputok, tinamaan sa kanang paang biktima. Agad na responde mga otoridad at ninaresto ang suspect habang ang biktima itinakbo sa Basay District Hospital para malapatan ng kaukulang lunas. Mula dito sa DYVL Action Radio Tacloban, ito si R32 Jimmy Angay-Angay para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Jimmy Angay-Angay. Samantala, 4.5 million pesos na halaga ng tampered LPG cylinders nasamsama sa Bataan, kung saan 5 po ang arestado. Detalye sa report ni RH37, Danny Kumilang. Danny? Arestado ang 5 katao sa sinagawan joint operation laban sa illegal na distribution ng peking LPG cylinder sa Maribeles, Bataan nitong Abril 24, 2026. Pinanguna ng ARSUG, RID3, CADG Bataan PFU at Maribeles Municipal Police Station ang ikinasambay bus operation na nagdiskubre sa umano illegal na refiling at pagbabago ng LPG cylinder. Nakumpiska ang daan-daang LPG cylinder, isang delivery truck na may kargang tampered containers, refiling equipment at mga materyales para sa resealing na tinatay nagkakalaga ito ng 4.5 milyong piso.
Binigyan din ni Pro-3 Regional Director, Police Brigade General Jess Mendez na mapanganib ang naturang gawain dahil maaari itong magdulot ng sunog o pagsabog na maglalagay sa panganib sa buhay at ari-arian. Ayon sa Pro-3, bahagi ito ng pinaigting na kampanya ng PNP laban sa illegal na aktibidad at panawagan sa publiko na iulat ang kahinahinalang LPG operation. Dani Kumilang, RH37, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat RH37 Danny Kumilang. Samantala, illegal na pagawaan ng LPG refilling sinalakay ng NBI Bacolod. Detalye sa report ni RH46 Rex Cantong. Rex. Sinalakay ng National Bureau of Investigation o NBI Bacolod District Office ang umano'y illegal na pag-refill at nagbibenta ng liquefied petroleum gas butane canisters sa Barangay 21, lungsod ng Victorias, Negros Occidental. Sa isinagawa ng National Bureau of Investigation o NBI ang implementasyon ng search warrant matapos ang ipinaabot ang informasyon at intelligence report kasama ng serye ng surveillance hinggil sa illegal na gawain sa lugar. Matapos ang operasyon, kaagad na kinustudiya ng mga operatiba ang 7 kataon na nahuli na trabahante habang ang subject ng search warrant ang wala sa lugar. Na-confisca ang iba't ibang mga may laman na butane canisters at tampered na seal LPG cylinders at improvised refilling device at 3 mga truck na ginagamit sa delivery. Matapos o maharap sa kaso ang may-ari ng paglabag ng Republic Act 11592 o LPG Industry Regulations Act. Ito si RH46 Rex Cantong para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Rex Cantong. RH Rapido Hataw Balita. Sa pamamagitan po niyan, dito na po nagtatapos ang ating isang oras na balitaan sa Rapido Hataw Balita Sunday Edition. Pero bago tayo magpaalam, baka may gusto kang batiin, partner. Batiin natin ang mga YouTube. Yan, batiin natin ang mga nakikinig at nanonood sa atin. Isa-isahin pa ba natin to? Batiin po natin si Ma'am Teresita Atienza, si John Wilbert Camacho, Melvin Latrodo. Ayun, 3 masungid na tagapanginig. Ayan, batiin ko na rin nanonood ang aking mahal-mahal. Si Ken. Hi, Ken. Ayun, ikaw, Don, wala ka na mabatiin. Ayun, binabati ko po ulit ang aming barangay na Happy Fiesta po at sa aking nanay, tatay at mga kapatid. Siyempre, ang aking mama at papa. Hello po. At batiin na rin natin doon ng happy birthday kay Ma'am Milky Rigonan, ang ating RH12 Milky Rigonan. Happy birthday, Ma'am Milky. Happy birthday po, Ma'am Milky. Dahil po dyan, dito na po nagtatapos ang ating isang oras na balitaan dito po sa Rapido Hataw Balita Sunday Edition. Sa pangalan pa rin po ni RH15 Giselle Recaforta at Josa Cruzat, kami po ang iyong nakasama. Ito po si Wina Pearl Hasoro. At ako naman po si Don Carlos. Para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ang ating pong oras, 1 minuto na lang bago mag-alauna ng hapon. Ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ang Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan, tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. At totoong pinagkakatiwalaan. Taos-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagtitiwala. Dahil ang DZRH
Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Saan ka man sa mundo, tayo Pilipino. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo 3:00 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sinalakay Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa Sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ang pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo.